Hinatid ni Joaquin si Sinaya sa ospital nito at pagkatapos ay dumiretso agad sa trabaho. Meron kasi emergency meeting kung kaya't dali-dali namang sumugod si Joaquin sa kumpanya niya. Ilang minuto matapos na umalis ang kanyang asawa, si Sinaya na kasalukuyang office ay may biglang naalala. Nasa loob ng kinuha niya ang kanyang telepono at agad na may tinawagan. Matapos na makonect ang tawag ay kaagad na nagsalita si Sinaya. Hello, Dr. Grayson. This is Sinaya Anderson. Good morning. I had an appointment for my husband. He wanted to have a session with you. However, you sent me a message the other day that you were busy and the schedule might be delayed. I would like to ask if you're not busy right now. Na-postpone kasi ang treatment ng kanyang asawa dahil nakatanggap siya ng mensahe sa lalaki. May biglaan itong treatment and it's really urgent. Naiintindihan naman niya yon. Ganyan din naman siya bilang doktor. Mas uunahin ang nasa kritikal o kung sino man ang mas nangangailangan ng gamutan. Ilang araw na rin naman ang nakalipas kung kaya't gusto niyang makuhang update dito. Oh my, I'm really sorry Mrs. Anderson. Kakatapos ko lang kahapon and I was about to call you today. Naunahan mo lang ako. Meron kasi akong urgent na ginawa kung kaya't sobrang naging busy. Hindi tuloy ako napunta sa appointment schedule on time. Pasensya ka na't sa asawa mo. Halatang-halata ang pagiging malumanin ng lalaki habang humihingi ng tawad kay Sinaya. Napangiti si Sinaya dahil sa sinabi ng doktor. Dr. Grayson, I understand that it's your duty to prioritize those patients who are in need. Nang marinig ang sinabi ng babae, tumawa ng mahina si Dr. Grayson. Talagang totoo nga ang sinabi ni Sky. Napakabait mo at napakalawak ng pag-iintindi. Mrs. Anderson, how about I'll arrange the psychological treatment with your husband today? I am not busy anymore. Patuloy pa ni doktor sa kanya. Sandali nag-isip si Sinaya. Wala naman siyang gagawin ngayon since Sunday. Si Joaquin din ay may meeting pero babalik naman kaagad dito sa ospital para sunduin siya. Sabi nito after an hour ay susunduin siya ng lalaki para umuwi sa bahay nila. Napatango-tango si Sinaya. We're not busy since it's weekend. By the way, saan natin i-conduct ang treatment? Sa katunayan, wala namang specific location kahit saan naman as long as comfortable ang pasyente natin. Ang importante naman doon ay ang mailabas ng asawa mong kanyang emosyon pati naisukon lahat sa session namin. Kayo na lamang ang bahala kung saan basta i-text mo na lang sa akin ang lokasyon. Matapos ang tawag ay kagad tinago ni Sinaya ang kanyang cellphone. Tinignan niya ang orasan sa kanyang harapan. 3 minuto pang hinihintayin bago niya dumating si Joaquin. Matapos ang 3 minutong paghihintay ay nakarinig si Sinaya ng katok sa pinto. Bumungad sa kanya si Joaquin na may daladalang isang maliit na pulang box na sa tingin niya ay cake. Kapareho ng binili ng lalaki noon sa kanya. Mabilis na nilapit ni Sinaya ang asawa. Napaskwat ang babae sa hinawakan niyang kamay ng lalaki. Joaquin, kanina lamang ay nakausap ko si Dr. Grayson. Sabi niya hindi na siya busy ngayon at nakaschedule ko ngayon sa kanya. Binigay ko na rin ang lokasyon kung saan gaganapin ang treatment. Hindi ba't napagdesisyonan natin na sa bahay na lamang natin gagawin ang therapy mo? Kasi doon ka komportable? Nasuyong tanong ni Sinaya sa asawa. Nang marinig ang sinabi ni Sinaya, ay ilang segundong hindi makapag-react si Joaquin. Hindi makapaniwala sa sinabi ng asawa. Nakatitig lamang siya sa babae at hindi alam kung anong sasabihin. Hinawakan ni Sinaya ang kamay ni Joaquin sa kapinisilyon. Habi, kinakabahan ka ba? Tanong ni Sinaya nang mapansin ang pananahimik ng asawa. Huminga ng malalim si Joaquin siya nailing. Hindi naman ako natatakot dahil nandito ka sa tabi ko. Medyo kinakabahan pero okay lang ako. Matagal na siyang naghintay sa pagkakataong ito nang tuluyan siyang maging magaling at mawala na rin ang trauma niya sa naging aksidente. Kahit na minsan na lang siyang binabagabak ng aksidenteng yon sa pagtulo niya, subalit nais niya pa rin tuluyang mawala ang takot at guilty sa dibdib niya. Gusto niya pa rin makaranas ng mapayapang pagtulog sa gabi. Matagal na rin siyang nananalangin na sana'y makalakad na siya at maging normal na lalaki para sa asawa at kanyang magiging anak. Sa kabilang banda, meron pa rin tanong sa puso niya kung gagaling pa ba siya o hindi na. Ayaw naman niya maging palpak ulit gaya na nangyari matapos ang surgery niya. Ayaw niya rin tuluyang mawala ang kanyang pag-asang makakalakad ulit
Natatakot siya na maghintay at wala namang nangyayari. Walang improvement sa lagay niya ngayon. Nang makitang pag-aalala sa mga mata ng asawa ay agad nang inilagay ni Zinaya ang kamay ni Joaquin sa pisngi. Habi, kahit anumang mangyari ay tanggap na tanggap kita. Kahit ano ka pa, ay wala namang magbabago sa nararamdaman ko sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita. Mag-asawa tayong dalawa at hindi yun magbabago. Ang kanyang boses ay sobrang gaan at malumanay, kung kaya tagos na tagos yon sa puso ng lalaki. Hinalikan pa ni Zinayang palad ng asawa sa kanginitian ito ng matamis. Umuwi na tayo. Mamaya lamang idarating na si Dr. Grayson. Tumango si Joaquin, sumilaw ang ngiti nito sa labi saka nagsalita. Sige, let's get ready. Ilang oras ang nakalipas, agad na pinuntahan sila ni Greta upang sabihin na naroon ang bisita sa kanilang bahay. Dali-dali namang lumapit ang mag-asawa at inabangan si Dr. Grayson sa malaki nilang pintuan. Maya-maya may nakita silang isang lalaki na bumaba sa pulang kotse. Kumaway naman si Dr. Grayson sa kanila, saka na pa ngiti ng malawak. Nang makalapit ang doktor ay kagad nang binati nilang lalaki. Nilahad ni Zinaya ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Dr. Grayson. Magandang umaga, Dr. Grayson. Magandang umaga rin sa inyo, Mr. and Mrs. Anderson. Silang dinabati ng lalaki sa kanila. Halatang hindi fluent sa Tagalog ang lalaki. Napakaganda mo naman, Mrs. Anderson. Hindi mapigil ang compliment ni Dr. Grayson kay Zinaya. Napangiti lamang si Zinaya at nagpasalamat sa lalaki. Heto nga palang asawa kong si Kit Joaquin Anderson. Siyang magiging pasyente mo. Saad ni Zinaya kaya napalingon si Dr. Grayson kay Joaquin. Magandang umaga, Dr. Grayson. Bati naman ni Joaquin sa lalaki. Napatango si Dr. Grayson nang makita si Kit Joaquin. Kinamayan niya pa ang lalaki saka sumagot. Napakagwapo rin ni Mr. Anderson. Bagay na bagay kayo ni Mrs. Zinaya. Hindi ko ina-expect na sa ganitong kabatang edad ay meron ka nang minamanage na negosyo. Narinig ko rin na halos lahat ng lote dito sa Kamaynilaan ay pagmamayari mo. Napakagaling na negosyante. Sobrang nakakahanga. Bago pa man pumunta si Dr. Grayson sa Pilipinas ay agad na niyang kinilalang magiging pasyente niya kaya kilalang kilala niya na ito. Sandaling kumunot ang noon ng mag-asawa. Nagtataka siguro na bakit kilala niya kaagad ang pasyente. Kumaway ang lalaki sa kanatawa ng mahina. Nagtataka kayo kung bakit kilala kita, Mr. Anderson, tama? Bago pa man kasi ako pumunta dito sa Pilipinas, kinikilala ko muna ang aking magiging pasyente. By that, alam ko kung paano sila pakikitunguhan. Sumilay ang ngiti ni Joaquin sa labi sa kanapatango. Maraming salamat sa papuri, Dr. Grayson. Napakabuti mong doktor. Napapailing na lamang si Dr. Grayson sa kanapalingon kay Zinaya. Anyway, ready na bang ating pasyente? We can start our session now. I know you were excited. Masiglang sabi ni Dr. Grayson kaya nagkatinginan naman ang mag-asawa. Ginaid naman ni Greta ang doktor upang pumasok sa loob habang si Zinaya ay tinulak ng wheelchair ng asawa para sundan ng dalawa. Ginamit nilang elevator ng kanilang bahay dahil nandun pa sa 3rd floor. Gaganapin ang therapy session ni Joaquin. Nang makapasok sa isang silid na nilaan nila sa therapy, ay nagsalita si Dr. Grayson. Pasensya na, Mrs. Anderson, ngunit kailangan niyo na munang lumabas. Napatango si Zinaya at naintindihan ang ibig sabihin ng doktor. Napasquat si Zinaya sa asawa at tinawakan ng magkabilang pisngi nito. Naniniwala ako na kaya mo ito, Habi. Nasa labas ako. Matapos sasabihin yon, hinalikan ni Zinaya ang pisngi ng asawa. Nang marinig ng dalawang lalaki na sa loob ang pagsara ng pinto, ay sumeryoso mukha ng doktor. Napansin niyang titig na titig pa rin si Joaquin sa nakasarang pinto kung saan lumabas ang asawa. Mr. Anderson, tawag niya upang kunin ang atensyon ng lalaki. Nang marinig ang malalim na boses ng doktor ay bumalik si Joaquin sa wisyo. Nagtataka nitong tinignan si Dr. Grayson. Nang makitang bumalik ng atensyon ng lalaki ay kinuha niyang 2 tasang nasa mesa at isang maliit na teapot doon. Gusto mo ng tea? Tanong ni Dr. Grayson sa lalaki. Malumani ang pagkakasabi noon ni Dr. Grayson kung kaya't hindi na malaya ni Joaquin na tumango pala siya. Para bang nakakaramdam siya ng kaginhawaan at katahimikan habang kausap ang lalaking doktor. Kinakausap siya nito na para bang matagal na silang magkakilala. Dahan-dahan namang sinali ni Dr. Grayson ng tea ang isang maliit na tasa sa binigay yun kay Joaquin. Umupo ang lalaki sa sofa kung kaya't nakaharap na ito kay Joaquin. Narinig kong matagumpay na ginamot ni Mrs. Anderson ng mga paa mo. Kung kaya't wala ka nang poproblemahin pa. Naniniwala ko na overcome mo ng trauma ay gagaling ka ng tuluyan. Napahinga ng maluwag si Joaquin nang magsalita ang doktor. Akala niya katakot-takot na tanungan na naman ang matatanggap niya sa isang doktor, kagaya ng ginawa sa kanya ni Kendricks, ngunit nagkamali siya ng hinala. Talagang parang nagkwekwentuhan lamang sila ng doktor as if he was a long-time friend na ilang taon na niyang hindi nakikita.
Tama ka, doktor. Matagumpay nga ako na operahan ng asawa ko at magaling na rin ang aking mga paa. Subalit hindi pa rin ako makatayo sa ngayon. Pag-amin ni Joaquin, sandaling uminom si Dr. Grayson ng tsaa saka huminga ng malalim. Nais kong sabihin sa'yo na normal lamang ang nangyayari, Mr. Anderson. Meron ka kasing isang insidenteng bumabagabag sa kalooban mo, kung kaya't nahihirapan kang tumayo sa ngayon. Isang insidenteng mahirap ikwento sa iba. Napatango si Joaquin saka napatingin sa doktor. Mukhang magandang relasyon yun ng kaibigan mo at ng driver truck, tama? Sa pagkakaalam ko, kababata mo kasama mo sa loob ng kotse at matalik na kaibigan mo rin ng driver ng truck. Tanong ni Dr. Black. Huminga ng malalim si Joaquin. Nandilim ang mga mata nito saka napatango. Tama, paano mo pala nalaman? Tanong din ni Joaquin sa doktor. Well, may nakita akong picture niyo ng best friend mo sa internet. Pati na rin ang picture mo kasamang driver ng truck kasamang anak nito sa isang hospital. Sinabi ko kanina na nag-research ako tungkol sa'yo to further understand and know you. Of course, naintindihan naman agad yun ni Joaquin. Sandaling lumambot ang mga mata ng lalaki nang maalalang larawan nila ni Manong Julio ni Harleen, isang cancer patient na anak din nito. Si Manong Julio ang pangalan ng driver at si Harleen naman, ang anak nito. Napakabait at sipag ni Manong Julio kung kaya't naging matalik na kaibigan ko siya. Nakapagpalagayan kami ng loob nung nakita ko siyang nasa ospital noon. Kitang-kita ko kung paano siya umiyak na umiyak sa doktor upang sagipin lamang ang anak nito. Doon ko rin nalaman na may cancer ang kanyang anak. Nanunubig ng mga mata ni Joaquin at sandali na pailing. Stage 4. Bulong pa nito sa doktor. Hinayaan lamang ni Dr. Grayson na magkwentong lalaki. Hindi ko akalaing isang mabait, masipag at palangiting tao ay magkakaroon ng isang mabigat na problema. Katulad nun, sobrang naaawa ko sa kanya kung kaya't kagad kong tinulungan siya. Simula noon ay ako na sumasagot ng medical bills ng anak niya. Kwento pa ni Joaquin sa kanapakuyom ng kamao. Napakabuti mo, Mr. Anderson. Minsan lamang ako maka-encounter ng isang among tinulungan ng kanyang empleyado ng ganon. Kumusta si Harleen? Nakilala mo ba siya? Tanong ni Dr. Grayson. Sandaling sumikip ang dibdib ni Joaquin at natahimik sa tanong ng doktor. Si Harleen, ang munting anghel na bata. Nanginig ang labi ni Joaquin nang maalalang batang yun. Hindi na nagulat si Dr. Grayson nang makitang reaksyon ni Joaquin. Hindi niya tinignan ang lalaki bagkos ay kinuha niya isang maliit na pot na naglalaman ng tsaa at sinali ng kanyang walang lamang baso. He acted normal para hindi makaramdam si Joaquin ng hindi pagkakomportable sa sitwasyon. Sandali niyang hinipan ng tsaa, saka unti-unti itong ininom. Masarap ang tsaa niyo? Nakangiting sabi ni Dr. Grayson sa lalaki. Lahat na patango na lamang si Joaquin sa huminga ng malalim. Sinuko ang kanyang nararamdaman sa kaharap niyang doktor. Ilang segundo rin siyang natahimik na mapagpasyahang magsalita. Lahat ng alaala niya, kasama si Harleen ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Si Harleen, kagaya ng kanyang ama ay masiyahin at mabait din. Palagi itong umingiti sa mga tao kahit na alam naming nahihirapan na siya. Ni minsan hindi ko siya nakitang umiyak ang batang yon. Sa tuwing binibisita ko siya at binibigyan ng pasalubong ay tuwang-tuwa ito. Kahit nang umingiti si Harleen, nakikita ko sa mga mata nitong lungkot at sakit. Alam kong mahirap para kay Harleen na tanggapin ang sakit niya sa murang edad. Hindi rin ako makapaniwala noon na bakit ang isang inosenteng bata pang magkakaroon ng malubhang sakit. Isang araw, nakita ko kung paano inatake si Harleen ng kanyang sakit. Sa unang umingiti pa ito sa kanyang ama na para bang sinasabi nito na okay lang siya. Subalit alam nating bata pa siya at hindi pa rin ito kayang tiisin ang sakit na nararamdaman. Yun ang kauna-unahang pagkakataong nakita kong inosenteng batang si Harleen na umiiyak at nagsisigaw dahil sa sobrang sakit. Hindi na nito nakayanan pang tiisin ang sakit na nararamdaman. Awang-awa ako sa batang yun hanggang ngayon. Si Harleen na nagturo sa akin kung paano maging matatag at malakas. Si Harleen din ang nagturo sa akin na kahit na anong tatag at saya ng isang tao, hindi mo pa rin malalaman kung totoo bang nararamdaman nila yon. May mga taong sa labas ay masaya. Hindi natin alam na may kinikimkim pala itong malaking sakit at problema. Kinuyom niyang kamao dahil sa na-realize. Para na rin siyang si Harleen at Mang Julio ngayon. He acted tough and happy, but deep inside is not. Naroon pa rin kasi ang nararamdaman niyang guilty sa nangyari. Mukhang marami kang natututunan sa mag-ama. Napakabuti ni Mang Julio. Napakabuting tatay sa anak. Sa tingin mo, tanong ni Dr. Grayson kay Joaquin. Napangiti ang lalaki sa kanapatango. Tama kayo. Napakabutit napakamapagmahal na tatay si Mang Julio. Isa siya sa hinahangaan kong tao sa mundo. Nakaramdam ng pagkauhaw si Joaquin kung kaya't kinuha niyang tsaa na nasa harapan niya. Ininom niya yon at napahinga ng malalim. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya nagpanik at umiyak na magkwento siya.
Sobrang saya niya sa mga oras na yon. Alam niyang tama ang desisyon niyang lumipat ng psychiatrist at hindi nag-stick kay Kendricks Ford. Si Dr. Grayson ay talagang magaling na psychiatrist at sobrang napahanga siya sa lalaki. Ilang minuto pa silang nag-usap hanggang sa napatingin si Dr. Grayson sa orasan. Napatayo ang lalaki saka nagsalita. Mr. Grayson, isang karangalang makausap kayo ngayon. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa akin sa bahay niyong mag-asawa. Hindi ko na kayo istorbohin pa at babalik na rin ako sa hotel ko. Nagulat naman si Joaquin na makitang aalis na si Dr. Grayson. Hindi pa nga umiinit ang kanyang puwet dahil ilang minuto lamang silang nag-usap. Sa tsansa niya, nasa 45 minutes lamang silang nag-usap ng lalaki. Wala na ba itong katanungan pa? Hindi ba therapy session ang pinasok niya? Bakit parang casual na nag-uusap lamang sila ng doktor? Hindi man lang na-trigger ang trauma niya ng malala. Hindi na lamang pinansin niya ng lalaki at nagtiwala na lamang sa strategy ni Dr. Grayson. After all, ito naman ang doktor. Salamat Dr. Grayson, ihahatid na kita sa labas. Sabi ni Joaquin. Nang makalabas ang dalawa, naroon sa labas si Sinay at naghihintay kay Joaquin. Nang marinig ang pagbukas ng pinto'y kagad na napatay yung babae at lumapit sa asawa. Tapos na ang session? Tanong ni Zinaya. Hindi man lang umabot sa 1 oras ang therapy ng asawa. Napangiti si Dr. Grayson at tumango. Yes, Mrs. Anderson. Tapos ng treatment ko kay Mr. Anderson. Mauna na rin ako at hindi na ako magtatagal pa. Maraming salamat sa inyo. Nang marinig yun sa doktor ay napatango sa Zinaya. Maraming salamat Dr. Grayson. Ihahatid ka na namin sa labas ng aking asawa. Nang matapos maihatid ng dalawa si Dr. Grayson ay kaagad na tinignan ni Sinay ang ekspresyon ng kanyang asawa. Kalmado lamang ito at mukhang maganda ang mood. Malayong malayo noong unang therapy nito kay Dr. Kendricks. Hindi napigilan ni Sinay ang magtanong. Habi, kamusta si Dr. Grayson sa'yo? Okay ba siya sa'yo? Napasquat ang dalawa para magpantay silang dalawa. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Joaquin nang maalala niya kung paano siya pakitunguhan ng doktor. Kung paano to kalmadong bumitaw ng mga tanong sa kanya at kung paano nito siya kausapin. Naalala rin niya kung paano niya inaikwento sa lalaking tungkol kina Manong Julio Tarlin na hindi nagpapanik, nanginginig at umiiyak. Hinawakan niya ang kamay nito saka hinalikan niyo ng ilang segundo. Titig na titig siya sa babae habang nagsisimulang mga mata. Wife, maraming salamat dahil sa pagdala mo dito kay Dr. Grayson. Masasabi kong napakagaling niyang psychiatrist. Nakahinga ng maluwag si Sinay nang marinig ang sinabi ng asawa. Halatang halata naman sa lalaki magandang mood nito. Labis na tuwa si Sinaya dahil doon. Akala ng babae maghahanap na naman siya ng ibang doktor dahil hindi man lang umabot ng 1 oras ang session ng asawa. Subalit nagkamali siya ng hinuha. Approve na approve sa asawa si Dr. Grayson. Meaning nagustuhan ng asawang therapy na ginawa ni Dr. Grayson dito. Mukhang naging madali para sa asawa niyang session na ginawa ni Dr. Grayson. Niyakap naman ni Sinay ang asawa at umakyat na sa itaas. Hindi mapigilan ni Sinay ang mapangiti at makaramdam ng kasiyahan dahil alam niyang malapit nang gumaling ang kanyang asawa. Yan ang nararamdaman niya.